Magandang araw sa lahat. Ako si DR Maria Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksang tungkol sa pag-ihi sa gabi. Naranasan mo na bang bumangon ng 2, 3, o higit pang beses sa gabi para lang gumamit ng banyo? At kapag bumalik ka na sa kama, hindi ka na makatulog, ang pagising ng pagod, ubos ang lakas, may magulong isip, at mabigat ang katawan ay maaring tila normal habang tumatanda. Ngunit hindi ito totoo, at sa video na ito, ibubunyak ko ang tamang paraan ng pag-inom ng tubig, kailan at paano uminom ng tubig, para makatulog ka ng mahimbing sa gabi, nang mas kaunti ang istorbo. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng mas kaunti, kundi sa pag-inom ng mas matalino, na iginagalang ang natural na ritmo ng iyong katawan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-comment ka sa ibaba. Anong oras ka karaniwang gumigising para gumamit ng banyo? Maring in-a, m, 3-a, m, 5-a? Isulat ito sa mga komento. Makikita mo na maraming tao ang may parehong problema sa iyo at bubuo ito ng isang komunidad. Pagkatapos ay bumalik ka dahil ang ibabahagi ko ay maaring makpabago ng iyong magagabi at mapapanumbalik ng iyong enerhiya sa araw. Tinatawag nating nocturia ang isang tahimik na epidemya. Nakaapekto ito sa milyon-milyon, ngunit halos walang nag-usap tungkol dito. Gayunpaman, sa aking klinika sa Maynila, naririnig ko ang mga kwento araw-araw. Magkalalakihan at kababayhan na nag-akala na ang pagising ng maraming beses sa isang gabi ay normal lang, isang presyo na babayaran sa pagtanda. Ngunit habang ito ay karaniwan, hindi ito normal. Ang neutral na pananaw ay malinaw. Libu-libong kwentong pasyente at maging ang mga komento na iniwan mo dito ay nagpapatunay ng isang malalim at malawakang pakikibaka. Ang pagising ng 2, 3, o kahit 6 na beses sa isang gabi para umihi ay hindi lang isang abala. Ito ay isang problema na sumisira sa iyong katawan, isip, at emosyon, at mayroong malaking pagnanais na magbago, na subukan ang bagong gawain hanggat may saysay ang naito at praktikal. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Mang Tonyo. Isang 72 taong gulang mula sa Cebu na Mahile, gumawa ng nga modelo ng bangke sa bote. Ito ang kanyang hilig, ang kanyang paraan upang mag-relax at makaramdam ng pagiging produktibo. Ngunit nang maksimula siyang bumangon ng 4 o 5 beses sa isang gabi, hindi na nakayanan ng kanyang katawan. Ang pira-pirasong pagtulog ay nagpapanginig ng husto sa kanyang nakamay kaya kinailangan niyang talikuran ang hilik na mahal niya. Lumuluhang sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay tumanda siya 10 taon sa loop lamang ng ilang buwan. Ngunit matapos ilapat ang tamang paraan ng hydration, bumalik si Mang Tonyo sa aking klinika na nakangiti. Doktora, nakatulog ako ng 7 oras dire-diretso. Kahapon ay gumising ako at matatak ang aking makamay. Bumalik ako sa aking pagawaan. Hindi lang ako masarap matulog. Nabubuhay akong muli. Ang katotohanan ay ito. Ang nocturia ay hindi lang tungkol sa pagising sa gabi. Ito ay tungkol sa kung ano ang ninanakaw nito sa iyong araw. Ngunit kailangan kong maging tapat sa iyo. Ang sanhingang iyong pagbiyahe sa banyo sa gabi ay hindi palaging kung paano ka umiinom ng tubig. Masyadong simple kung sasabihin na ang pagbabago nga, hydration ay ayos ang lahat. Ang totoo ay may iba pang masalik na maaring maglaro at lumaking prostate. Hindi mayos na diabetes, sleep apnea, o maging ang magamot na diuretic. Kaya naman sinasabi kong, ang video na ito ay hindi isang pangako ngang isang milagrong lunas. Ang ibinabahagi ko ay isang nasubukan. Napatunayang paraan na nakakatulong sa karamihan ng mga tao. Ngunit kung ang iyong kaso ay nangangailangan ng higit pa sa hydration, maaring kailangan mo ngang medical na follow-up. Walang dapat ikahiya doon. Ang magandang balita, kahit sa mga kasong iyon, ang pag-ayos kung paano ka umiinom ng tubig ay maaring makabuluhang mabawasan ang mga pakaantala sa gabi. Hayaan mong ikuwento ko si Ka Pedro.
Isang 67 taong gulang na sanay ng gumising ng 3, 4 o sama-samang gabi. Kahit 6 na beses, sobrang tindi ngang pagod. Sinabi niyang pakiramdam niya ay isang zombie siya sa araw. Mayroon ding lumaking prostate si Pedro at naisip niyang wala nang magagawa kundi mamuhay ng ganun. Ngunit nang simulan niyang sundin ang schedule ng hydration na ibabahagi ko sa video na ito, may nagbago. Inayos niya ang kanyang timing. Binawasan ang malikido pagkatapos ng 8, at naksanay ng double voiding bago matulog. Ilang linggo pagkatapos, bumalik si Pedro at sinabi, "Doktora, hindi ako makapaniwala. Nabawasan ako sa 1 o 2 pagising lang sa isang gabi. Maliit lang pakinggan, ngunit malaking tagumpay ito para sa akin." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumigising ako ng may enerhiya. Ito ay patunay na kahit may iba pang salik na naglalaro, ang maliliit na pagbabago ay maring magdulot ng malaking ginhawa. Ngunit gusto ko ring malaman mo ang positibong panig ng kwentong ito. Sa kabilang sakit at pagkabigo, libu-libong tao na ang nagpatunay na possible ang pagbabago. Ang komunidad na lumalaki sa paksang ito ay nagpapakita na ang mataong nagdusa ng tahimik ay nagbabahagi na ngayon. Matagumpay minsan pagkatapos lamang ng isang gabi ngang pag-ayos. Ipinapakita nito na ang pag-asa ay hindi isang walang laman na salita. Ito ay totoo. Ito ang nangyari kay Aling Nena, isang 55 taong gulang na retiradong guro. Kumbinsido siyang ang pagising ng 4 na beses sa isang gabi ay isa lamang sintomas ng menopause, isang bagay na hindi maiwasan sa pagtanda. Ngunit tuwing umaga ay mas pagod siya, magagalitin, at nahihirapan mag-usap kahit sa simpleng usapan sa bahay. Isang araw, nagpasya si Aling Nena na subukan ang hydration routine na itinuturo ko dito. Inilipat niya ang karamihan ng kanyang pag-inom ng tubig sa umaga. Binawasan ang ngalikido pagkatapos, 6.0, at tinalikuran ang kape at alak sa hapunan. Ang resulta? Ilang araw pagkatapos, bumalik si Aling Nena na emosyonal. "Doktora, hindi ko inakalang posible, ngunit ngayon ay masarap na akong matulog, gumigising ako ng presko, at nagsimula pa akong maglakad sa umaga kasama ang aking asawa. Akala ko ay habang buhay akong mananatili sa ganito, ngunit naunawaan kong mayroon akong pagpipilian." Ang makwentong ito ay buhay na patunay na hindi mo kailangang tanggapin ang sirang pagtulog sa gabi bilang iyong kapalaran. Sa tamang pagsasaayos, ang iyong routine ay maaring magbago at ang sigla na akala mo ay nawala ay maaring mabawi. Bago ko ibunyag ang estratehiya, kailangan nating tugunan ang pinakakaraniwang pagkakamali. Makakakamali na tila lohikal ngunit sa praktika ay nagpapalala lamang sa iyong magabi. Ito ay gamito na nagtatrap sa mga tao sa isang tsiklang pagkabigo. Ang unang mito, kung mas kaunti ang inumin kong tubig sa araw, mas kaunti ang ihi ko sa gabi. Sa unang tingin, tila lohikal. Mas kaunting tubig sa loob, mas kaunting ihi palabas. Ngunit hindi ganun gumagana ang katawan ng tao. Kapag binawasan mo ang pag-inom ng tubig, nagiging napakatindi ang iyong ihi na nagpapairita sa iyong pantok tulad ng asido sa balat. Nagdudulot itong pagkaapurahan kahit hindi pa ito puno. Dagdag pa rito, sa hapon, ang naipong uhaw ay nagpapainom sa iyo ng sobra. Ang resulta, mas maraming pagbiyahe sa banyo sa hating gabi. Ang pangalawang mito, ang problema ay palagi akong may maliit na pantok. Ito ay isang karaniwang dahilan, ngunit bihirang toto. Sa karamihan ng mga kaso ng nokturya, sa matatanda, hindi ang laking pantok ang salarin. Ang tunay na nangyayari ay hindi kontroladong produksyon ng ihi sa gabi na sanhi ng natural na pagbaba ng antidiuretic hormone sa pagtanda kasama ang likido na bumabalik mula sa iyong nga binti matapos itong mahila doon buong araw. Kahit na mayroon kang mas malaking pantok kung ang iyong nga bato ay nagtatrabaho ng sobra, gigising ka pa rin. Ang ikatlong mito,
Isang basong alak o isang beer bago matulog ay nagpaparelax sa akin at nakakatulong sa akin na makapagpahinga ng mas mahusay. Ito marahil ang pinakamapanganib na bitak. Ang alkohol ay maaring magdulot ng paunang pagkaantok, ngunit ito rin ay isang malakas na diuretic at humaharang sa hormon na dapat magpababa ng produksyon ng ihi sa gabi. Kaya, umiinom kang likido habang hindi gumagana ang natural na preno en iyong katawan. Ito ay isang perpektong resipe para sa nokturya. Dagdag pa rito, ang alkohol ay nagpapira-pirasong pagtulog na nagpapagising sa iyo sa sandaling hinihingi ng iyong pantok ang atensyon. Kailangan nating buwagin ang gamitong ito dahil hanggat pinaniniwalaan mo ang nga ito, mananatili kang nakakulong sa parehong cycle. Ngayong nalinis na natin ang lupa, handa na tayong buuin ang tunay na solusyon. Narito ang puso ng video na ito. Ang talagang gumagana ay hindi ang pag-inom ng mas kaunti, kundi ang pag-inom ng mas matalino. Iyan ang tinatawag kong strategic hydration. Simple, logical, at may kakayahang baguhin ang iyong nga gabi. Ang paraan ay may madaling tandaan na pangalan. FLO. W. Ang bawat letra ay kumakatawan sa isang hakbang. Kapag isinagawa mo ang mahabang na ito, ang resulta ay isang mas balanseng katawan, mas malalim na pagtulog, at mas kaunting pagkaantala sa gabi. F. Focus ang iyong hydration. Ang karamihan ng iyong tubig ay dapat inumin ng maaga, hindi sa gabi. Ang patakaran na itinuturo ko sa aking mga pasyente ay simple. 75% ng iyong liquid intake ay kailangang mangyari bago meg 4:00 p.m. Simulan ang araw na may 2 baso ng tubig. Panatilihing umiinom ng tuloy-tuloy sa umaga at magdagda ang 1 pang baso sa tanghalian. Sa ganitong paraan, may buong araw ang iyong magabato na magtrabaho habang aktibo ka. Enlighten ang transition. Pagkatapos ng 4:00 p.m., huwag biglang ihinto ang malikido. Dahan-dahan lang. Sa pagitan ng hapon at hapunan, kalahating basong tubig ay sapat na upang mapawi ang uhaw. Sa hapunan, ilang sips lang para matulungan ang paglunok ng iyong pagkain. Ang unti-unting pagbagal na ito ay naghahanda sa iyong katawan na bawasan ang produksyon ng ihi bago matulog. Off o itigil sa oras. Narito ang gintong patakaran. Walang likido, 2 oras bago matulog. Ito ang iyong sagradong oras. Kung karaniwan kang matulog ng 10:00 p.m., ang iyong huling pata ay dapat sa 8:00 p.m. Ang puwang na ito ay nagpapahintulot sa iyong nga bato na salain ang lahat at iniiwan ang iyong pantok na handa para sa isang kalmadong gabi. Kung ang iyong bibig ay nakakaramdam ng tuyo, magmulangang tubig o uminom ng kaunting sip, ngunit huwag labagin ang patakaran na may 1 buong baso. Work in electrolytes. Ang hydration ay hindi lang tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa pagsipsip. Isang simpleng tip ay simulan ang araw sa pamamagitan ng pagdaragdang 1 pakurot ng asin sa dagat at ilang patak ng lemon sa iyong unang baso ng tubig. Nakakatulong ito sa iyong muscle na sumipsip ng tubig ng mas mahusay at binabawasan ang matinding uhaw sa hapon. Ito ang flow method. Hindi ito komplikado, hindi nangangailangan ng tableta, at hindi umaasa sa mga magic formula. Ito ay agam lamang na inilapat sa pang-araw-araw na buhay. Kung ang flow method ang makina na natutula ng mas mahusay na pagtulo, mayroon ding ilang karagdagang tool na nagsisilbing booster. Ito ay simple, ngunit napaka-epektibong mga pamamaraan upang mas mabawasan ang pagbiyahe sa banyo sa gabi. Ang unang pamamaraan ay double voiding. Ilang beses ka na bang nagpunta sa banyo bago matulog upang muling maramdaman ang pag-ihi 20 minuto pagkatapos? Nangyayari ito dahil
hindi palaging ganap na nauubos ang pantok. Ang solusyon ay simple. Umupo upang umihi. O, kahit para sa mga lalaki. Ang pag-upo ay nagpaparelax sa mga kalamnan sa pelvic floor na nagpapahintulot sa pantok na ganap na maubos. Pagkatapos mong matapos, maghintay ng 30 hanggang 60 segundo, bahagyang sumandal at subukang muli, kadalasan, counting ihi pa ang lumalabas. Ang counting ihi na iyon ang maaring makatulong sa iyong pantok na hindi ka magising sa 3:00 AM. Ang pangalawang pamamaraan ay ang gravity elevator. Lumalaki ba ang iyong mga bukong-bukong sa araw? Hindi lang iyan discomfort. Ito ay fluid na nahila pababa. Kapag humiga ka, ang fluid na iyon ay bumabalik sa iyong bloodstream, dumadaan sa iyong mabato, at nagtatapos sa iyong pantok. Ngunit maari nating unahan ito. 1 o 2 oras bago matulog. Itaas ang iyong nga binti ng mas mataas sa antas ng puso. Gumamit ng ngaunan, sofa, o iyong kama. Sa ganitong paraan, mas maaga itong bumalik at maring may labas bago ka matulog. Ito ay parang pagtuturo sa iyong katawan na huwag sirain ang iyong pahinga. Ang ikatlong pamamaraan ay salt control. Sa umaga, isang pagkurot ng asin ang makakatulong sa pagsipsip ng tubig. Ngunit sa buong araw, ang sobrang asin ay isang tahimik na kaaway. Ang labis na sodium ay nagpapapanatili ng likido sa iyong katawan, nagpapataas ng uhaw, at pinipilit ang iyong nga bato na magtrabaho ng sobra upang may labas ito. Ibig sabihin mas maraming ihi sa gabi at mas maraming pagkaantala sa pagtulog. Ang pagluluto sa bahay, pag-iwas sa mga ultra-processed na pagkain, at pagbawas sa paggamit ng asin ay isang mabisang paraan upang protektahan ang iyong pantok at iyong puso. Ang tatlong pamamaraang ito, kasama ang flow method, ay bumubuo ng isang kumpleto, natural, at practical na protocol para sa pagbabawas ng pagpunta sa banyo sa gabi. Ang mga ito ay malili na pagsasayos na maring madulot ng buong gabi ng tuloy-tuloy na patulo. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito. Nakita mo kung paano ang isang bagay na simple tulad ng kung paano ka mag-hydrate ay maring maging susi sa malalim na pagtulog at masiglang maaraw. Ang flow method at mga sumusuportang pamamaraan ay hindi magic promises. Ito ay inilapat na agam na napatunayan ng mataong nabuhay sa transformasyong ito. Mula sa isang neutral na pananaw, hindi may tatanggi. Karaniwan ang nokturya, ngunit hindi ito normal. Ang maliliit na pagbabago sa timing, dami, at kalidad ng iyong painom ng likido ay maaring lubos na makabawas sa dalas ng iyong pagising sa gabi. Ngunit bilang devil's advocate, dapat kong ipaalala sa iyo na hindi lahat ng kaso ay nakatali sa hydration lamang. Ang nga lalaki na may malubhang lumaking prostate, ang nga babae sa advanced menopause, o ang nga taong may diabetes o sleep apnea, ay maring mangailangan ng medical na follow-up. Kaya iangkop ang mga tip na ito sa iyong realidad at huwag kailanman balewalain ang patuloy na sintomas. Sa positibong panig, libo-libo na ang nagpapatunay na gumagana ito. Sa mga komento, araw-araw akong nakakakita ng mga kwento nga taong natutulong ng 5, 6, kahit 7 oras dire-diretso pagkatapos ilapat ang mga hakbang na ito. Kung kaya nila, bakit hindi ikaw? Iniisip ko si Mang Jose, isang 74 taong gulang na sa Loop M2, dekada ay gumigising ng hanggang 5 beses sa isang gabi. Pagkatapos ng isang linggo ng pamamaraan. Sumula siya, Doktora, hindi ko matandaan kung kailan ako huling gumising ng ganito kapresko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Nakapaglaro ako kasama ang aking nga apo nang hindi kailangang umupo tuwing 10 minuto. O si Aling Lucy, 59, na sinisisi ang menopause sa kanyang nga gabing walang tulog. Sinabi niya sa akin, akala ko ito na ang aking kapalaran. Ngunit sa pamamagitan lamang ng
Pag-ayos ng aking schedule ng tubig at pagbawas sa mga likido sa gabi. Nakatulog ako ng 6 na oras dire-diretso. Umiyak ako sa tuwa. At si Pedro, 68, na nawalan ng pag-asa. Pagod na pagod ako. Sinabi ngang aking asawa na palagi akong masungit. Pagkatapos ang 2 linggo, napansin pa niya ikaw na ulit. Ngayon, ikaw naman. Ang pagpipilian ay nasa iyong mga kamay. Simulan ngayon. Ayusin ang iyong hydration. Igalang ang iyong 2 oras na sagradong oras bago matulog. Magsanay ang double voiding. At higit sa lahat, ibahagi sa mga komento. Ilang beses ka gumigising sa gabi? Sa paksulat? Ginagawa mo ang unang hakbang at nagbibigay inspirasyon sa libu-libong naghihirap sa parehong issue. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ang halaga, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo mapalampas ang anumang paparating na tip na maring magpabago ng iyong kalusugan at buhay. Ako si Dr. Maria Santos, at gusto kong makita kang nabubuhay ng payapang gabi at masiglang nga araw. Dahil hindi ka ipinanganak upang mabuhay ng pagod.